the church, each church member should be give his whole effort to sustain the church ordinances. Meron pong agreement ang church na magkakaroon ng Lord's Supper. Kailan nga yun, Badolan? End of September. So, handa ni Brother Olan last Friday of September. Kakaroon ng Lord's Supper for church members. And this is a covenant na kailangan i-sustain natin. At tayo laging mayroong church Lord's Supper, no? And ano ba yung basihan nun? Ano ba ang church ordinances? Una, the Lord instituted ordinances in the Gospels. In Matthew chapter 3, verse 13 to 17, makita natin ang ordinance of what? Sir Chloe, anong ordinance ba yung nasa Matthew 3, 13, 17? Matthew 3, 13 to 17. And cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Okay. Baptism. So, our ordinance of baptism. At sino ang unang baptizer? John the Baptist. So, how did the Lord institute the ordinance of baptism? By submitting to the baptism of John. Okay, and in effect, he also submitted to the authority given to John the Baptist. Kaya yan po ay matibay na ordinansa ng isang church na dapat ay meron ang church may baptism. At mali ang baptism, mali ang church. No? Pag mali ang baptism, mali ang church. Kaya po, importante po ang baptism. Next, Matthew chapter 26 to 29, Sister Marlene. Chapter 26. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it, and broke it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat, this is my body. And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it. 28. For this is my blood of the New Testament, which is shed many for the remission of sins. 29. But I say unto you, I will not drink henceforth for this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Okay. Anong in-institute na ordinance dyan? Lord's Supper. Okay. So, yung Lord's Supper ay itinatag ng Panginoon during His personal earthly ministry. Ganon din yung baptism. During His personal earthly ministry. Kaya po, yan, matibay na mga ordinansa. At sabi niya, ulitin niyo yan. Kaya, ordinansa yan kasi ulit-ulitin. So, ganun din naman, ang maling Lord's Supper, maling church din. Pagka mali, yan dalawang yan ay nakakatanggal ng authority ng church. Okay? Kulang, mali yung church. Mali yung practice. Sobra, ganun din, mali din. Okay?
Now, merong mga Baptist na nasobrahan. Kasi dito nakita natin, dalawa lang yung tinatag ng Panginoon. No? Pero may ibang Baptist, ibang church, yung Catholic Church, ilan? 7. Ano yun? Kalimutan mo na. Sino nakakalam? Sinong may sa ulo nun? Baptism, communion, penance, marriage, anointing the sick with oil, at saka yung confirmation, saka yun nga, penance nga yun eh. Saka holy orders. Di ba marriage tsaka holy orders? Hindi, iba pa yung marriage sa holy orders. Yung holy orders para yung sa pare. Kaya nga. Okay. So 7 yun. At yung iba na Baptist, dinagdagan naman 3. No? Baptism, Lord's Supper, tsaka foot washing. May mga Baptist na foot washing. May ordinance sila ng foot washing. Tapos, yung iba, foot washing and laying on of hands. So, 4. Yung bail, hindi naman ordinance yun. Buska lang yun. Kumbaga, dahil yung may mga Baptist na pagka hindi nagbe-bail yung church mo, hindi kanila ife-fellowship. Kaya ang sabi ni pastor, nagiging ordinance tuloy. Kasi nagiging tawag doon? Issue of fellowship. Ba? Issue of fellowship. Ay, hindi ka namin pwedeng pareho tayo ng baptism, pareho tayo ng Lord's Supper. Pero dahil di nagbe-bail, hindi ka namin ka-fellowship. So, parang nagiging ordinance na rin. Pero hindi naman na sinasabi talagang ordinance yun. Sa practice lang nila. Ganun. So, talagang ang totoo, 2 lang. Common sa lahat. Lahat ng churches ay may 2. Hindi nawawala yan kahit sa Catholic. Merong communion at saka baptism. Iba nga lang ang nila, baptism. Anyway, ito po, matibay ang paniniwala natin na 2 lang. Ngayon, paano natin masasabi na 2 lang talaga? Sapagkat pati mga apostles ay inulit nila yung 2 yan. No? Although, ang Panginoon, sabihin na natin, sabi ng Panginoon, hugasan nyo rin ang paa ng bawat isa. Okay? Pero, meron bang during the epistles, si Paul, si Peter, ay nagsabi na ginanap nila yung paghuhugas ng paa? Wala. Diba? Yung laying on of hands naman, makita natin na hindi yan ginagawa sa lahat ng mananampalataya. Ginagawa lang yan doon sa mga i-ordain. Yun namang anointing the sick, yung sick lang. At hindi naman naging practice din. Sa isang epistle lang meron nun. Therefore, ang common sa lahat ng epistle, sa Book of Acts, at in-institute ng Panginoon mismo, baptism and Lord's Supper. Let's look at the verses where it is sustained among the churches, the early churches. The church in Rome. Paul wrote to the church in Rome about this ordinance. Sister Iya, please. Romans 6. Romans chapter 6, verses 4 to 6. Therefore, we are buried with him by baptism of the dead, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Okay. So, ang point ng verse is actually yung ugali natin. It's not really the ordinance. The point of the Romans chapter 6 verse 4
is yung we are buried with Him by baptism means yung lumang buhay mo, inilibing mo na. Yun ang point. Kaya lang, the fact na ginagamit niyang illustration yung baptism means even after so many years, nagbabaptize pa rin sila. So, secondary yung baptism dito sa verse na to, pero nakikita natin na may baptism na na-sustain ang baptism sa Church of Rome. Kuha ba natin? Okay. So, at ito'y very picture of burial. Kaya nakikita rin natin na hindi sila nagbabaptize ng infants, hindi sila nagbabaptize by sprinkling or pouring, but by immersion. Kasi sinasite niya yung burial, which is total immersion. Okay, next verse is Sister Lynn, 1 Corinthians. 1 Corinthians 11, 18-27. For first of all, when we come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believed it. For there must be also heresies among you, the things are approved may being made manifest among you. 20. When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper. 21. For in eating everyone taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. 22. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink in it, remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Amen. Okay, so ano ang pinapakita sa atin dito ng group of verses na yan? Na may pagkakamali doon sa church. At kahit may pagkakamali, church pa rin yun. Kaya kino-correct. Ngayon, pag ang isang church may mali, kinorek, hindi nagrepent, doon na nagsasumasabit na authority nun. So, importante po na ang church marunong magrepent. Pagka pinuna na may mali kayo eh. Okay? So, yung Corinth ay nasa sitwasyon na meron silang mali. Kaya, sinulatan sila at ina-include sa sulat na meron kayo ginagawa mali eh. So, ito yung tama. Diniliver sa akin, diniliver ko sa inyo, yung deliver din sa akin. So, sustained. Di ba? Kung ano yung narinig na nalaman ni Apostle Paul na practice ng Church of Antioch kung saan doon siya member, doon siya ordained, malamang naglo-Lord Supper sila ron. At yung Church of Antioch, nakuha nila sa church in Jerusalem. So, patuloy yung Lord Supper na pinapractice, kagaya ng in-institute ng ating Panginoon. At sinabi, do this in remembrance of me until I come again. So, next verse, 1 Peter 3:21, Pau. Okay. So, not only did Paul sustain, but Peter
after so many years, being the apostle to the Jews, still is teaching the ordinance of baptism. Kaya hindi po natigil. Meron po mga churches ngayon na nasabi, wala nang baptism. Hindi na kailangan ng baptism. Isipin niyo yun. No? Nagulat ako eh. Kasi meron palang ganung may nagtuturo ng ganun, wala nang baptism. Samantalang kitang-kita yung baptism. Okay? So, something happened sa kanilang interpretation that we don't know. Anyway, this is the question now. What can you do to sustain that church ordinance? Siguro yung mga men naman ang tanongin natin. Pagsalitain natin. Sabi, we are as a church covenanting together to sustain the church ordinances. Pinasa natin, maganda yung basis ng church ordinances. Tama, truth, kailangan. So, anong gagawin natin to sustain the church ordinance? Brother Edmond, anong gagawin mo to sustain the church ordinance? Ituro, okay? Number 1, ituro. Ituro ng tama. Aralin at ituro. Okay? Another? Ano pa? Brother Olan. Practicein. Yan. Ganapin. Yan. Huwag lang ituro. Ganapin. Ano pa? Brother Rael. Kailangan para magkaroon ng ordinance of baptism, kailangan i-evangelize. Okay. Look for candidates. Look for proper candidates. And of course, part of that is to make sure that the candidate is a proper candidate. That is how you sustain. Kasi, mamaya, baptize na lang tayo ng baptize. Okay, rejoice tayo. Every week may baptism. Amen! Ano naman nangyayari doon sa mga binabaptize? Diba? Wala rin. So, hindi rin yun. Kumbaga, binabawan mo yung ordinance. Or every week, naglo-Lord Supper. Okay? So that, ang dami na nating stock dito nung elements. Every week, Lord Supper, no? Tapos, marami pa. Oo, delikado yun. Or, magpapagaya sa Corinth, ano? Yeah, so practice. Any more? Meron pa bang any other or any other thing that you think of how we can contribute to sustain the ordinances? Ano pa? Meron pa kayo naisip? Nana? Next. Church discipline. We covenant to sustain the church discipline. Now, the Lord instituted church discipline in the Gospels. Okay? Sa Gospel din galing yung ating idea ng church discipline. This is just a part of the church discipline when there is an offense. So, again, Matthew 18:15 to 20. Okay, so yung word 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Ang context nun, discipline. Okay? Ngayon, sinasite lagi yung verse na yan, na parang, pag dalawa tayo, tatlo tayo, church na tayo. No? Mali. Mali yung context. Wala sa context. Hindi naman sinabing pag dalawa, tatlo, in the midst ng Panginoon para maging church na kayo. Kundi sinabi, kahit tatlo na kayo natira na lang, tapos under discipline na yung iba, no? Nasa kapaligiran ko pa rin kayo. Ibig sabihin, valid church quorum pa din yun, no? Kung tatlo na lang natitirang faithful. Pero ang tinuturo din dito sa atin is,
yung papaano mo, anong mekanismo to solve offenses. At yan ay ilang beses na natin naturo yan. Ano? Pagkat may na-offense, lapitan mo muna yung naka-offense sa'yo bago ka pumunta sa iba. Tapos magpatawaran kayo. Kung hindi naman nga siya makinig sa'yo, then kung magsama ka ng dalawa as witnesses, dahil kailangan yung witness because at the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. No? Hindi pwedeng mag-report ka sa church, ikaw lang mag-isa, binding na yun sa church. Kailangan merong 2 or 3 na magko-confirm na may kasalanan nga at ayaw ngang mag-repent. Yun. Kasi minsan, di ba, galit ka lang, no? Ipapadiscipline kita kay pastor. Galit ka kasi. So, mali yun. Or yung pastor lang ang galit. Ginalit nung isang member yung pastor. Masyadong, so, ang mangyari ay ang daming natatanggal na hindi naman dapat. O madaming didiscipline na hindi naman dapat. Improper, no? So, pag nag-repent, okay. Pag hindi, punta na naman sa church, escalate. So, it means meron ding procedure and meron ding parang due process. No? May due process. Hindi basta nagkasala ka o tanggal ka na. May due process. And also, makita natin that the apostles continued and sustained church discipline in many occasions. Hindi lamang sinabi yan ng Panginoon, sinabi rin yan ni Paul. Punta po tayo sa 1 Corinthians 5. 8. 1 Corinthians 5:5. Isang verse lang. Okay. So the delivery to Satan, that is the extreme excommunication, no? Yung magwi-withdraw ka ng fellowship, yung buong church. Magwi-withdraw ng fellowship at hindi na siya talaga papansinin, hindi na talaga siya tatanggapin. Yun. Kasi hangga't di siya nagsisisi. Kasi nakakahawa, no? Nakakahiya yung ginawa niya at nakakahawa yung ginawa niya. May mga ganong klaseng kasalanan sa church na kailangan magwi-withdraw yung buong church. At pagkakausapin ka nung dinisiplina yon, sabihin mo, huwag muna tayo mag-usap. Nagsisisi ka na ba doon sa ginawa mo? Ano? Kasi manghahawa yun. Sabihin, mali yung ginawa sa akin ng church, di ba? Manghahanap ng kakampi yun. So, magiging 2 na kayo, 3, hanggang mahati yung church. Kaya, yun ang sinabi ni Apostle Paul, no? Pero eventually, makikita natin sa 2 Corinthians na nagsisi itong tao na ito na na-deliver kay Satan for the destruction of the body, that the soul, spirit might be saved. So, sabi niya, receive him again. Kaya, yan po ay nasolve din, ano? So, itong verse 7, I purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. So, ito yung metaphor or symbolism ng levadura na kumakalat sa church. Ang isang kasalanan or heresy or isang kasalanan sa church ay parang nai-infect yung church na parang isang leaven, no? Yung yeast, active yeast na maliit lang yan. Pag hindi pinansin, lalaki.
at hanggang sa buong church na, ay yun na, naging practice, tanggap na, pwede na. Yun. So, yun ang isang picture na very effective para sa ating lahat. Ano? So, kahit maliit pa lang yung kasalanan, sabihin na kagad. Sabihan na natin, pag may nakita kang kasalanan na maliit. So, paano yun? Nabasa natin kanina yung Romans 14. Judge not before the time, for we shall all appear before the judgment seat of Christ. O, tapos ito, church discipline. Brother Ian, paano yun? Sa context po kasi magkaiba. So, dito po sa may 1 Corinthians, tinuturo po dyan kung paano didisiplinahin ang isang member ng isang church. Yung sa judge not, iba rin po yung context nun. So, dito po sa covenant to sustain the church, ang isa po yung church discipline, yung pinapractice din para dun sa mga sa church na kapag pinresent sa Panginoong Yesus ay malinis. Okay. Ang example niyan ganito eh. Halimbawa, merong isang member, no? Kabisado niya yung Romans 14. Tapos, meron siyang ginagawang hindi maganda. Halimbawa, may asawa na siya pero pa-flirt-flirt pa doon sa mga dalaga. Okay? So, ano lang yan? Mild. Di ba? Mild. Nagpi-flirt. Di naman nanliligaw. Lagi lang na tumititik. Tapos, ganda mo. Di ba? Tapos, nakikiliti. No? So, medyo nagkakaroon na, malapit na sila. Pero, wala naman. So, parang, hindi magandang tingnan. Diba? Hindi magandang tingnan. May asawang tao, ganun magsalita. Oh, pero kabisado niya yung Romans 14. Ang gagawin mo? Kita niyo po yung isang verse sa 1 Corinthians chapter 5, verse 10. Ginamit niyo yung verse, gamitin mo rin yung verse. Okay. Verse 5, sabi po doon, it's clear, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with the idolaters, for then must he needs to go out of the world. Sinabi sa verse 9, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. So, sinasabi po yun sa Corinthian church kasi nangyayari yun mismo doon sa... Sabi nga niya, hindi naman ako fornicator Tumitingin lang, Brad. Ginadjudge mo na ako Tumitingin lang ako Sama ba tumingin sa maganda? Huwag mo ako judge. Naka-open ka mamaya pa-discipline kita. Sa Bible, sa truth ang ginagamit mo. Okay. Mali kasi yung konteksto na ginagamit na judge na sa Romans chapter 14. Mhm. Ano ba yung nakalagay doon? Ang konteksto na. Ang konteksto po kasi nung 14 ay patungkol po doon sa may weak conscience, tungkol doon sa pagkain ng mga pinagbabawal. Yun naman yung konteksto nun. At yung sa malalakas doon, ang sabi po doon ay huwag yung pagmayabang, sabi sa Romans 14. So kung titignan natin, magkaibang ang konteksto, ito para sa mga weak at ito para sa pag-church discipline. So, magkaiba. Okay. Pwede natin paliwanag bigla. Okay. Sino ba may Sino pa may masasabi? Brad Jun. Ano masasabi mo ron? Pag may nakikita kang wala sa ayos na member, paano mo sasabihan para discipline yung kilos niya? Kasi pag sinabihan, hindi na sustain yung church discipline. Kahit na kung masasabihan mo ng maayos yung na hindi siya kagad. Kasi depende sa growth ng Weak. meron pang week. So, So, halimbawa, weak.
Paano mo sasabihan? Isabihan mo siya na hindi parte ng growth ng problema yan. Parang gusto ko ikaw ay sasabihan mo talaga. Kasi Hindi. Specific example. Tumitingin lang naman ah. Masama ba tumingin? tingin. Masama bang magsabi na maganda ka? Masama tingin mo eh. Masama ba magsabi na ang ganda mo? Masama ba yun? O, yun ba, yun ang sabihin sa'yo. Bakit mo sinasabing mali yung ginagawa ko, Brad? Tumitingin lang naman ako. Mahanga lang ako. Hindi naman ako nanliligaw. Hindi, teka muna. Yung bang pagtingin at saka paghanga at saka pagsabi ng you are beautiful, ano ba tingin mo muna ron? Masama ba yon o okay lang yon? Masama yan pag sinabihan mo yung may asawa na. Okay. Hindi pwedeng sabihan mo na Kung may asawa ka na o may asawa na isa. okay. Dahil, bakit masama? Kasi ba, hindi mo naman ka-close yun. Babae. May yan din eh. Para sabihin mo kasi sa babae, maganda ka sa kanya ba? Anong purpose mo? Ba't mo sinasabi? Ba't mo kailangan sabihin yun? Diba? May feeling ka agad yun. Para ikaw lumapit sa isang may asawa. Sabihin mo ng maganda. Sinisimulan mo na ng Ayun. Pero hindi mo alam natin yung puso niya, no? Kung talaga humahanga lang, Hindi. masama pa rin. Yung lalaki, alam mo na yun eh. Masama pa rin magsalita. Pwede kang humanga, sa'yo na lang. Oo. Huwag mo na i-vocalize. Hindi na kailangan. Huwag mo na ipakita, huwag mo na i-obvious. At saka pag humanga ka na, tapos may asawa ka na, humahanga ka na doon sa ibang babae, patayin mo na yung dapat sa asawa mo lang. yun. Talaga naman. Asawa mo lang, brad. Ngayon, paano mo ngayon i-approach? Ano muna siya? May asawa na siya. Okay? Sabihan mo ba ng hindi asawa mo? Sa iyo, di ba? Sige. May ano ba sa iyo? Pag sinabi niyo, bigyan mo siya ng example na tatanong ko. Yun. Mangyari ko sa iyo yan, magugustuhan mo ba? Nasa harap mo, nilalaki sinabihan na, maganda kasi sa Sige. Siguro, kung kasama natin dito, siguro pwede natin sabihin na Brad, baka marinig na iba, ma-misinterpret ka, hindi na mga magkakapatiran, hindi magandang marinig sa atin na ikaw ay may asawa na as in dalaga, sinasabihin mo, baka ma-misinterpret ka na. Hindi siya maganda. Although wala kang intensyon na hindi maganda sa iyong isipan, but the mere fact na nababanggit mo at naririnig na iba, baka magkaroon ng hindi magandang kaisipan. Plus, it will not also be nice to entertain it in yourself because the devil might use that one na mag-trigger ba at lumala at hanggang sa dumating na ma-entertain mo na iba-iba pang thought na lumalim ka. Yun. Okay. So, yan, At ito, itong mga verse na to, let's shorten it little, ay tungkol sa discipline. Na talagang pinapractice ng churches, na pagka may mali, pag heretic, pagka mali yung ugali, pagka sasawayin. Pagka hindi nagpasaway, yon, escalation yon, hanggang sa dumating ang pagkakataon. Hindi naman tayo lagi na biglaan, kundi binibigyan natin ng space. Ang Panginoon nagbibigay ng space, Pero meron tayo laging, kasi nga leaven yan, that may leaven the whole lump. Meron lagi tayong
binabroadcast yan sa pulpit, pinipreach yan, no? At pag hindi pa rin na yun, personal na hanggang sa talagang i-exclude na muna siya hanggang sa siya ay magsisi. So, yan po, no? Ang ano pa ang pwede nating magawa bukod dun sa mag-participate ka sa halimbawa personally sa atin, how can we sustain the discipline? Ang nakikita ko is self-discipline. Diba? Self-discipline means, titingnan mo yung sarili mo, paano hindi ka makaka-offend. Yun. So, to avoid na pamarisan ka ng tao rin, no? Lalo na tayo. Mas matagal tayo dito, mas matatanda na tayo dito, mas lalo tayong tinitingnan nung mas bago. Kaya mas mataas ang pamantayan sa atin na mas mataas ang accountability natin na mas matatagal na rito at mas matagal ka ng Kristiyano kahit hindi ka bago ka pa lang pero nagpakilala ka or sa salita mo pa lang matagal ka ng Kristiyano, iba na kaagad ang tingin sa iyo ng mga kapatiran, somebody who should worthy of imitation. Pagkatapos biglang bagsak ka, no? So yun ang dapat sa sarili natin i-sustain na natin. So if we are members of the church, we ought to take efforts to sustain discipline. Halimbawa, sa giving, no? Sa giving, sa attendance, no? sa pagiging late. No? Of course, alam natin, naintindihan natin na may iba-ibang dahilan kung bakit may minsan absent, minsan late. Pero yung sa puso natin yun no? Na kaya na, pero hindi. Okay lang naman Yun na yung mali. Kung kaya, di kayanin natin na maging maaga. Pero pinilit mong maging maaga, hindi talaga umabot. So, okay, naintindihan natin yun. Hindi tayo judgmental. No? Hindi tayo naghuhusga basta-basta ng mga tao. And lastly, bakit nangyari dito? Yun, sustain the church doctrines. Yeah. That's the last slide. Sustain the church doctrines. The Lord Jesus taught doctrine, and He said, it is given to Him by the Father. Ang doktrina raw, and He actually used the word doctrine. Now, Brother Danny, please read John 7:16-17. Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but His that sent me. If any man will do His will, he shall know the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Okay, so ang Panginoon ay may tinurong doktrina. Bawat kilos niya ay doktrina. Bawat salita niya ay doktrina. Mga miracles niya ay doktrina din. At itong doktrina na to, sabi niya, hindi akin yan. Tinuro yan sa akin ng Ama. Binigay yan ng Ama sa akin. At kung kayo may Espiritu ng Diyos, malalaman niya yung doktrina na galing sa akin. So, galing sa Panginoon, ay ipinasa sa churches, kasi they were eyewitnesses of the glory of Christ. So, in Acts 2:42, makita natin sa Annabelle. For they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Yan. So, yung mga disciples, yung mga members ng church, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kaya po, importante po ang doctrine. Sabi nung iba, wag na natin pag-usapan ng doctrine kasi nakakahati yan. Mag-usap na lang tayo tungkol sa love. Tungkol sa fellowship. Fellowship na lang tayo. Wag ng doktrina. Ilang beses ko na yun narinig.
Brad, walang doktrina, sports na lang fellowship na lang tayo, kape na lang tayo. Wala nang doktrina. Yun ang pinaka-importante sa magkapatid na no? So, wag tayong allergic sa doktrina na ayaw nating pag-usapan yun. That should be the center of every person's fellowship. The fellowship should be in the truth. No? May fellowship nga kayo, nagkakaisa nga yung church. Pero iba-iba na doktrina nyo. Anong klaseng unity yon? Walang kwentang unity yon. Unity of convenience. Unity of the flesh. Unity of carnality. Unity should be in doctrine. That should be the basis why we are united. Because we believe the same as the Lord taught us. So, pagka hindi, tingnan, pag-usapan natin hanggang magkaroon tayo ng unity. Now, unity is not uniformity. Iba rin yung uniformity na yung pabango ko, pabango mo na rin. Ayun, masama yun. No? Na lahat ng babae dapat mahaba buhok hanggang bewang. Tsaka hanggang sakong yung palda. At kulay puti lahat. Uniform, no? So, hindi ganon ang sinasabi nating unity. Unity in doctrine means yung paanong naiintindihan yung scriptures, anong basihan mo, at ano yung tinuturo mo, at ano yung isinasa buhay mo. Yan ang source of unity. Okay? So, papaano ba natin masusustain ang church doctrines? In Hebrews chapter 6, sabi ron, leaving the principles of the doctrines of Christ, the doctrines of baptisms, let us go on unto perfection. Sabihin, to sustain the church doctrines, mag-advance ka. Wag kang parang baby ka na doon ka na lang umiikot lagi. Halimbawa, gospel. The gospel is good and always it is the best topic, dapat pag-usapan lagi. Pero wag naman na yun na lang ang kabisado mo, wala ka ng ibang alam na pag-usapan kundi gospel. Okay? Meron ganyan, yung IBCF noong 1980, nagba-Bible study kami sa PSBA. Sabi kay Pastor Chito, bawal pong mag-preach dito tungkol sa baptism. Pwede kayo mag-preach tungkol sa love, tsaka joy. Pero baptism, wag. Don't touch about that. So, ayaw nila eh. Hanggang doon lang sila umiikot eh. See? Yung mga born again Christians, fellowships. So, mali. Dahil sabi ng Hebrews 6, let us go on unto perfection. Let us deal with other topics. Ang dami, ang lawak ng dapat pag-usapan sa Biblia. Hindi lamang yung doctrine of salvation. Doctrine of baptism. Basic nga yung baptism eh. Yung iba ayaw nang pag-usapan yun eh. Basic, parte yun ng basic na dapat. Tapos ka na dyan, ito naman. Diba? And in 2 John, how do you sustain the church doctrines? In 2 John 1:10, if any man come to your house and bring not this doctrine, receive him not into your house. So, you sustain by rejecting false doctrine. You sustain. So, that is part of the covenant of the church members. Each church member, lalo na yung hindi ka pa perfected or mature in doctrine, pagka may pupunta sa bahay mo na ibang doktrina, ay i-reject mo na. No? To the point na maakusahan ka na rude. That's part of your sustaining the covenant, sustaining the doctrine of the church. Kahit na maukasahan ka na rude, pasensya na po, sinasabi ho kasi ng scriptures, hindi ko kayo pwedeng tanggapin sapagkat iba ang inyong doktrina.
Wala nang maraming arguments. No? So, kung gusto niyo po, kausapin niyo yung pastor ko, dadaling ko kayo. O kung gusto niyo, intayin niyo dyan sa pinto yung aming pastor. Tatawagan ko lang. At mag-usap kayo. Kung gusto niyo talaga ng meron kayong mensahe talaga na sa tingin niyo yan ay mas malalim at mas katotohanan kaysa rin sa amin na ituro sa amin. Okay? So, that is how you sustain church doctrine. Ganon din naman that hindi mo tatanggapin mga imbitasyon, no? Na nakakabali ng iyong doktrina sa church. Halimbawa, merong mga invitation na maging ecumenical. No? Speaker ka sa isang ecumenical. So, medyo babaguhin mo yung doktrina mo dun Para naman, in-invite ka na nga nilibre ka na nga guest speaker ka tapos babanatan mo sila. Diba? Kasi iba doktrina nila. Di ba mong tanggapin yung invitation? Yun na lang. Kesa sa tatayo ka doon, tapos aanuhin mo sila. So, yun po. Hanggang doon na lang po yung ating